Naintriga ka rin ba sa title natin para sa video na ito kaya ka napaklik dyan? Nako, meron nga bang legal na pangangaliwa? Meron nga bang legal o pinapayagan na sumapit sa relasyon ng iba? May mga ganun ba? Ikaw, papayag ka bang maging legal na kirida? Alam kong interested ka na para sa ating topic and sa ating kwento para sa araw na to. Kaya naman, wag na natin itong patagalin. Eto na, simulan na natin ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Kailan nga ba mali ang pangangaliwa? Sabi nila, sa title pa lang daw, pangangaliwa, maling-mali na. Pero paano kung legal ang pangangaliwa mo? Dear Mama Mia, kung kailan kami ikinasal, tsaka ko naramdaman na parang ako na lang ay isang panauhin o bisita sa sarili kong tahanan. May mga bagay na hindi mo kaagad napapansin sa simula. Mga maliliit na pagbabago sa mga kilos, mga tingin, mga ngiting hindi mo nararamdaman. Pero unti-unti ay dumadami sila. Lumalalim at unti-unting tinutulak ka papalayo hanggang sa mahulog ka na ng tuluyan sa isang hindi mo inaasahang kadiliman. Mama Mia, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gia. Part po yan sa buo ko po talagang pangalan. Pero syempre, kailangan ko pa rin itago ang aking pagkakakilanlan kasi marami rin po akong mga kakilala at mga kaibigan na hindi alam ang buong storya ng aking mga pinagdaanan. Sa kasalukuyan, 36 years old na po ako. Isa akong guro sa isang pampublikong paaralan. Mahirap ang trabaho ko, lalo pa dahil marami po kaming kinakailangang isubmit na mga papeles at mga seminars na kailangang atinan. Pero masasabi ko naman na maayos po ang aking hanap buhay. Simple lang ang buhay na meron ako. Hindi marangya, pero masasabi ko namang sapat. Lalo na noong bagong kasal pa lang kami ng asawa ko pong si Raymond. 3 taon pa lamang kami noong mag-asawa, pero pakiramdam ko, Mama Mia, parang 30 years na po kaming nagsasamang dalawa. Yes, ganun po kabigat ang pakiramdam. Hindi ko masabi na hindi ko siya mahal. Siyempre, mahal na mahal ko ang asawa ko. Kaya nga pinakasalan ko, 'di ba? Kaya nga hinarap ko sa altar ng simbahan. Buong puso ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal na mahal. Pero minsan, hindi pala sapat ang pagmamahal para mapanatiling buo ang isang relasyon na unti-unti nang nauupos. Parang kandila na nasa dulo na ng misa. Malapit nang maubos. Malapit nang mamatay. Ang akala natin, lalo na ng mga kabataan, ang pagmamahal ay sapat para magsama kayong dalawa ng taong mahal mo sa hirap man o ginhawa. Ang akala nila, sapat ang pagmamahal para harapin ang anumang panganib, ang anumang tukso, at ang anumang problema.
Pero kung nandyan ka na talaga sa sitwasyon na may asawa ka na, sa umpisa, iisipin mo, Mama Mia, na oo nga, kayang lagpasan ng pagmamahal ang lahat ng bagay. Pero habang tumatagal, mararamdaman mo na hindi pala sapat na mahal ninyo ang isa't isa. Totoo pala ang awiting, love just ain't enough. Sa mga unang buwan ng pagsasama namin bilang mag-asawa ni Raymond, siya po ang bumabangon para ipagluto ako. Mama Mia, bago pa lang po kami naging mag-asawa, nung mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami, ay sinabi ko na sa kanya na hindi ako naniniwala na babae lamang ang kailangang kumilos sa bahay. Kung tumutulong ang babae sa paghahanap buhay, dapat tumutulong din ang lalaki sa mga gawaing bahay. Patas ang gusto niyong mundo, di ba? Share-share sa gastusin, dapat share-share din sa gawain. Mama Mia, umayon naman si Raymond sa akin. Sabi niya, tunay naman daw ang mga tinuran ko. Kung i-expect daw ng isang lalaki na babae lang ang kikilos sa bahay, dapat siya lagi ang nagpo-provide ng lahat. Mula sa pagkain, mga bills, pati na rin personal na pangangailangan ng asawa niya. Kaya kung tutuusin, sa unang mga buwan ng aming pagsasama ay magkasundo talaga kaming dalawa ng asawa ko. Lagi niyang niluluto para sa akin ang paborito ko pong ginisang munggo. At kahit hindi niya trip ang amoy nito, sinisikap pa rin niyang lutuin para sa akin. Tinititigan niya ako habang sarap na sarap ako sa pagkain ng niluto niya. At kapag tinitignan niya ako, Mama Mia, nararamdaman ko at nakikita ako sa mga mata niya na parang ako lang ang nag-iisang babae sa mundo. Pero habang tumatagal, nagbabago na po. Siya pa rin naman ang nagluluto, pero hindi na para sa akin. Hindi na para pasayahin ako, hindi na para busugin ako. Isang linggo ng umaga, maaga akong nagising. Wala ang asawa ko sa tabi ko. Well, inaasahan ko na naman iyon. Madalas na siyang maagang umaalis. Minsan umaalis na siya nang hindi pa lang ako nagigising. Ang palusot niya, may inaasikaso lang akong importante sa opisina. At gabing-gabi na rin siya kung umuwi ng bahay. Wala namang amoy ng alak sa kaniyang hininga at damit. Wala ring lipstick sa kwelyo niya. Pero, ang meron, Mama Mia, ay parang may daladala siyang pagod na hindi ko kilala. Totoo naman na nakakapagod naman talaga ang trabaho. Minsan naman dati napapagod siya pero hindi naman ganun kabigat ang oras niya. Parang may nagbago. Sa kusina, may nilulutong sinigang. Yun ang paborito niya. Pero hindi niya ako tinawag para sabay kaming kumain. Ray, tawag ko sa kanya habang binubuksan ko ang refrigerator. Kunwari ay naghahanap ako ng maiinom sa loob noon. Narinig ko ang mga yabag niya mula sa likuran. Nakaayos na siya. Nakapolo na. Amoy bagong paligo. Walang kasing linis. Walang bakas ng pagod ng kagabi. Wala rin siyang yakap ni halik para sa akin. Oh, gising ka na pala. Malamig niyang turan. May seminar ako sa Cavite. Overnight siguro yon. Huwag mo na akong hintayin. Napakunot ang noo ko.
Seminar? Sabado ngayon, 'di ba? Kailan ka pa nagkatrabaho at nagka-seminar tuwing weekend? Tumango lamang siya. Walang pakialam sa tono ng tanong ko. Dahil ayaw niya akong sagutin, nakarating sa dibdib at tenga ko, Mama Mia, na wala na rin naman akong magagawa. Wala na rin naman akong magagawa doon. Kaya hindi ko na kinontra. Sanay na akong hindi nakakakuha ng buong sagot mula sa kanya. Mas lalo lang kaming nagtatalo kapag sinusundan ko pa ng ibang tanong kung sa palagay ko hindi niya nasagot ng maayos ang una kong katanungan. Pero nang makaalis na siya, ay tumayo lamang ako sa pintuan ng aming bahay. Tinititigan ko ang kotse niyang papalayo. Doon ko naisip, parang hindi na ako asawa. Parang isa na lang akong kasambahay sa bahay namin. O mas masakit pa, para na lang akong isang anino na naninirahan sa bahay ng taong hindi marunong tumingin sa akin. Para akong isang multo na naninirahan sa isang lugar kasama ang isang taong walang third eye at walang pakiramdam. Kinabukasan, ako na lang mag-isa sa bahay. Gaya ng sabi niya, overnight daw ang kanilang seminar sa Cavite. Naglinis ako ng mga lumang kahon sa bodega. Nakita ko ang mga gamit noon nung ikinasal kaming dalawa. Lumang album, mga sulat, lumang wedding invitation, at lumang wedding souvenir. Nakita ko ang isang kahon ng mga lumang larawan naming dalawa. Honeymoon sa Tagaytay, picnic sa Luneta, yung una naming Pasko bilang mag-asawa. Puro ngiti, puro saya, puro pangakong tila nalimutan na. Sa ilalim ng kahon, may isang sulat. Galing kay Raymond. Isinulat niya ito bago pa man kami ikinasal dalawa. Mahal kong Gia, kapag dumating ang panahon na hindi na kita madalas yakapin o halikan, sana malaman mong hindi dahil wala na akong nararamdaman, kundi dahil baka ako ay naliligaw lamang. At kung sakaling mangyari man yun, sana hanapin mo pa rin ako sa puso mo, sa mga mata mo, sa katahimikan ng mga gabi mo. Dahil baka ikaw lang ang makakapagpabalik sa akin, sa aking katinuan. Mama Mia, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Para bang isang premonition iyon ni Raymond bago pa man kami ikasal dalawa. Naliligaw? Oo, naliligaw nga siguro ang asawa ko. Nawala yung Raymond na dati ay malambing. Nawala yung Raymond na dati ay hindi makapag-intay na umuwi ng bahay para magkita na ulit kaming dalawa. Nawala yung Raymond na nagigising ako sa mga halik at yakap at mga ngiti niya. Nawala ang asawa na pinakasalan ko. Siguro nga naliligaw talaga siya. Pero ako ba talaga dapat ang maghanap sa kanya? Ako ba talaga dapat ang maghanap kung nasaan na ang asawa ko? Isang araw, nagpa-laundry ako sa labas. Hindi kasi ako mahilig maglaba, Mama Mia. Alam ko po, huhusgahan ako ng ilan sa mga tagapakinig ninyong mga ulirang babae o yung mga tradisyonal na babae, yung mahilig sa mga gawaing bahay, mahilig maglaba, maglinis.
Ako kasi, Mama Mia, lumaki kasi ako na hindi mahilig sa mga gawaing bahay. Para sa akin, magbabayad na lang ako para tipid ako sa oras. Yung oras na igugugol ko sa mga gawaing bahay ay gagawin ko na lang ang mga trabaho ko sa paaralan nang matapos na. Kaya naman, kalimitan, nagpapalaundry talaga ako. Sa araw na yun, napansin kong may isang pirasong panyo sa bulsa ng pantalon ni Raymond. Mama Mia, nung kinuha ko ang panyong yon at inamoy, amoy pabango ng babae. Hindi sa akin ang pabangong iyon. Malinis ang pabango. Malinis sa ilong. Mukhang mamahalin. Gusto ko sanang itanong pero natatakot ako noon sa pwedeng maging sagot ng mga tanong ko. Kaya nanahimik ako. Hanggang sa napansin ko na pati cellphone niya ay lagi na lang nakalock at nag-iba na ito ng pin at pattern. Hindi naman siya ganun dati. Oo, may pin at pattern naman ang cellphone niya, pero tsaka niya lang yun nilalak kapag wala kaming dalawa sa bahay. At kapag tinatanong ko siya kung sino ang tumatawag, kapag nagre-ring iyon, o sino ang nagte-text o nagchat-chat kapag tumunog iyon, ang lagi niyang sagot sa akin ay kaopisina ko lang. May mahalagang bagay lang na itinatanong. Hanggang isang gabi, habang inaayos ko ang cabinet namin, may natagpuan akong resibo sa bulsa ng suit niya. 2 steak, 2 wine, 1 bouquet ng bulaklak, at hotel sa Tagaytay. Mga resibo iyon na nagpapatunay na hindi yun mga resibo sa seminar, Mama Mia. Napaupo ako sa gilid ng kama. Kinuyom ko sa aking mga kamay ang mga resibong aking natagpuan. Hindi ako umiyak. Hindi pa at least. Ang naisip ko kaagad, babae ba yun? May kabit ba ang asawa ko? Bakit kailangan niyang kumabit sa iba? May pagkukulang ba ako bilang babae? Bilang asawa? Mama Mia, alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat? Hindi po ako katulad ng ibang mga babae na umiiyak, makikipagkompronta, makikipaghiwalay, magtapang-tapangan. Sa halip kasi na magalit ako sa asawa ko, ang naging tanong ko noon sa sarili ko ay paano ko ba siya mapapabalik sa akin? Yes, Mama Mia, alam ko, ginagaslight ko ang sarili ko. Ewan ko kung normal lang ba ito na nung nalaman ko na baka merong ibang babae ang asawa ko, imbis na magalit, sinisi ko ang sarili ko. Tinignan ko ang sarili ko bilang isang babaeng maraming pagkukulang sa relasyon naming dalawa ni Raymond. Hindi naman siya maliligaw kung binigay ko ang lahat. Yun ang iniisip ko noon. Kaya sa araw-araw na pag-uwi ni Raymond na laging may palusot, alam kong hindi ko na kailangan ng imbestigador para malaman at makumpirma ang isang katotohanan. Pero may isa akong bagay na kailangang masigurado. Sino siya? Sino ang babaeng naging dahilan ng pagbabago ng asawa ko? Sino ang babaeng umagaw ng pagtingin niya, ng oras niya at ng puso ng asawa ko mula sa akin? Mama Mia, hindi ako makatulog sa kakatanong sa isip ko. Ano bang meron ng babaeng yon? Hindi naman ako nagpabaya sa sarili ko. Kung sinasabi nilang lumosyang ako, hindi naman nangyari yon.
Bagkus ay inaalagaan ko pa nga ang sarili ko. Lagi akong nag-iihersisyo, minimaintain ko ang dieta ko. In short, minimaintain ko ang katawan ko at ang kalinisan nito. Kaya, ano ba ang makukuha ni Raymond sa ibang babae? Isang Lunes ng umaga, dahil sa bigat ng loob na nararamdaman ko, naisip kong lumiban muna sa pagpasok sa klase. Nagluto ako ng agahan. Inilatag ko ang mga niluto ko sa mesa kahit na wala naman akong kasama. Tahimik ang bahay, tahimik ang paligid, pero napakaingay ng aking isipan. Bumalik sa isip ko ang mga resibong nakita ko. Ang resibo ng hotel. Hotel sa Tagaytay. Ang resibo ng steak na pandalawang tao. Ang resibo ng bouquet of roses na 1 dosena. Wala namang nakarating na bulaklak sa akin. Isa pa nga yan, Mama Mia. Dati-rati, laging may pabulaklak sa akin ang asawa ko kahit walang okasyon. Just because flowers. Kung tutuusin, iisipin ng iba na napakaswerte ko. Iniisip ko rin yun dati, na napakaswerte ko. Ang hindi ko alam, pwede palang maagaw ang swerteng iyon mula sa akin. Sinubukan kong magbukas ng laptop ni Raymond dahil iniwan niya ito sa bahay. Luma na ang laptop na ito kaya madalas na niyang iwan sa bahay namin. At sa dami ng hindi na niya pinapansin, hindi na rin niya siguro napansin na hindi na nakalock ang kaniyang laptop. Iisa lang ang nasa browser history. Iisang website na lagi niyang binubuksan. Mama Mia, email. Email address kung saan hindi ko alam na meron pala siyang email address na ganon. Nung buksan ko ang email niya, nakita ko ang mga pribadong messages niya sa isa ring email address na hindi naman sa akin. Hindi ako nakikialam noon sa mga accounts niya. Kahit pa nga nabubuksan ko dati ang cellphone at ang laptop niya, ni minsan hindi ko po sinilip ang laman noon. Kasi iniisip ko bilang respeto sa asawa ko. At malaki din naman ang pagtitiwala ko kay Raymond. Hindi naman niya ako binibigyan noon ng pagkakataon para magduda. Pero Mama Mia, nung nakita ko nga ang mga pagbabago ng asawa ko kasabay ng mga iba't ibang resibo na wala ng respeto at ang tiwala na yon. Iniisip ko, hindi rin naman ako nirerespeto ng asawa ko eh. Kasi kung nirespeto niya ako, hindi niya gagawin sa akin ang mga bagay na yon. Kaya naman, nagkaroon ako ng rason para buksan ang email niya. Ano pa bang dahilan para hindi ko tignan yon? Respeto? Ni hindi na nga niya ako nirerespeto, bakit ko yun patuloy na ibibigay sa kanya? Sabi nga nila, respect is earned, not really given. Binuksan ko ang email na yon. May nakatabing folder na ang pangalan ay deliverables. Business, kung tutuusin, Mama Mia. Akala ko rin business. Pero pagbukas ko, from Amor L. I miss the way you look at me habang wala siya. Ramdam kong sa akin mo gustong umuwi gabi-gabi. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na siya pagbibigyan muli na maagaw ka pa niya sa akin. May attachment pa ang email na yun, Mama Mia. Mga larawan nila. Hindi naghahalikan, hindi nagyayakapan,
pero sapat na magkatabing masaya. Magkasama sa hapunan, magkahawak ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Nakaupo si Raymond sa gilid ng babae at hindi ko maipaliwanag noon ang bigat sa dibdib na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang nakaranas sa bagay na yon. Hindi ako makahinga, Mama Mia. Para pong may mga malalaking bato na dumagan sa dibdib ko ng sabay-sabay noon. Amor, hindi ko kilala ang pangalan na yon. Hindi ko rin naman kilala ang mukhang yon. Pero alam ko, kilala siya ng puso ko bilang ang babaeng dahilan ng pagbabago ng asawa ko. Ang babae sa likod ng bawat panlalamig ng asawa ko sa akin. Kahit nakita ko na yun, Mama Mia, hindi ko pa rin magawang kumprontahin noon si Raymond. Ewan ko, hindi ko kaya. Matapang naman ako sa paningin ko eh. Malakas naman ang loob ko, pero nung nakita ko yun, hindi ko alam kung paano yun haharapin. Ilang araw akong hindi mapakali, pero hindi ko pinakita kay Raymond ang mga nalaman ko. Sa halip, Mama Mia, binalikan ko ang mga luma naming alaala. Ang mga oras na ako ang pinipili niya. Ang mga gabi na ako lang ang hinahanap-hanap ng katawan niya. Hanggang isang gabi, maagang umuwi si Raymond. Milagro. Medyo tipsy siya. Amoy wine. Hindi amoy ng alak sa kanto. Hindi amoy ng mga mumurahing beer. Inisip kong galing na naman siguro siya sa isang dinner date kasama yung amor. Sa wakas naman, nakauwi ka rin ng maaga. Bati ko. Nilagyan ko ng hilaw ng ngiti. Yung ngiting alam kong umabot sa kanya na hindi dala ng kasiyahan. Napagod lang. Sagot niya habang iniiwasan akong tignan sa aking mga mata. Nilapitan ko siya. Niyakap ko siya mula sa kanyang likuran. Alam kong hindi na ako ang nilalaman ng isip niya. Pero kahit sandali, gusto ko lang maramdaman muli ang dati. Ray, miss mo pa ba ako? Tahimik siya sa tanong kong yon. Kung sakaling mawala ba ako, hahanapin mo pa ba ako? Dugtong ko sa aking tanong. Pumikit siya, hindi pa rin nagsasalita. Sa mga oras na yun, Mama Mia, ang katahimikan niya ang sumisigaw ng kasinungalingan sa utak ko. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Imbis na pumasok ay sumakay ako ng bus papuntang Tagaytay. Bitbit ang resibo, ang larawan, at isang intensyong hindi ko pa rin buo kung gagawin ko ba talaga sa loob ko. Dumaan ako dun sa hotel. Dun sa pangalan ng hotel na nakalagay sa resibo. Sa lobby, nilapitan ko ang receptionist. Nagkunwari akong naghahanap ng venue para sa anniversary celebration. Habang pinapakita niya ang mga function room, pasimple akong napatitig sa listahan ng mga booking. At dun ko nakita, Room 406. Amor. L. Hindi ko na lang ilalagay ang buong pangalan, Mama Mia. July 14 to 15. Yun ang araw ng kanyang reservation. Sa baba may nakalagay na guest at pangalan ng asawa ko ang nandoon. Kasabay ng malamig na hangin sa Tagaytay ay parang gumuho rin ang buong mundo ko.
Pag-uwi ko ay hindi ako umiyak. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makaiyak, Mama Mia. Masakit na masakit ang dibdib ko pero hindi ko magawang umiyak. Hindi ako nagtanong, nagdesisyon na lang ako. Hindi ko siya aagawin mula sa kabit niya. Ako ang gagawa ng paraan para siya mismo ang magdesisyong piliin ulit ako. Kahit ako pa ang magmistulang kabit sa sarili kong asawa. May mga panahong hindi sa lakas ng sigaw o bangis ng galit na susukat ang tapang ng tao. May mga laban na mas epektibo ang katahimikan. Ang pananahimik na may kasamang ngiti, tingin, at sinasadyang paglalakad na alam mong may nanonood. Ganon ang naging simula ng plano ko. Hindi ko kailangang agawin si Raymond sa kabit niya. Ako ang asawa. Nararapat lang na sa akin siya. Pero sa panahong ito, ako ang aakto bilang isang kerida. Ako ang aakto bilang isang kabit. Minsan na niya akong minahal ng buo, Mama Mia. Minsan na niya akong tiningala. Minsan na niyang sinamba ang buong katawan ko. Kaya alam kong kayang-kaya ko yung gawin ulit. Minsan na niyang kinuha ang lahat sa akin. Oras, dangal, pangarap. Siguro naisip ko sa pagbibigay ko ng sobra-sobra sa kanya, unti-unti niyang nalilimutan ang halaga ko. At unti-unti ko ring nalilimutan na maging tunay na ako. Sabi ko sa sarili ko, ibabalik ko ang Gia na minahal niya. Ibabalik ko ang Gia nung wala pa siya. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Ang unang hakbang ay ang sarili kong katawan. Oo nga't hindi ko pinabayaan ang sukat ng bewang ko. Pero napabayaan ko ata ang buhok ko, ang kuko ko. Kaya nagpa-schedule ako ng lahat ng treatment. Ang ipon ko, Mama Mia, na dapat sana sa pagsisimula namin ng negosyo ay ginastos ko. Nagpa-hair treatment, facial, body massage, body scrub. Ginawa ko yun. Lahat. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili ko. Dahil matagal na akong hindi humaharap ng matagal sa salamin at paulit-ulit sa sinasabi sa sarili kong maganda ka, Gia. Aaminin ko, Mama Mia, na wala po talaga ang kumpiyansa ko sa sarili ko nung nakita kong may kabit ang asawa ko. Sumunod ay nag-overhaul ako ng closet ko. Nag-overhaul ako ng mga damit. Binago ko ang pananamit ko. Dati, Mama Mia, sexy naman akong magdamit, pero nung nagkaasawa ako, ay binago ko yun, alang-alang kay Raymond. Inisip ko kasi na gusto kong respetuhin siya ng mga kasamahan niya sa trabaho kapag nakita niyang kagalang-galang ang asawa niya. Pero habang ginagawa ko yun noon, siya naman ang nawalan ng respeto sa akin. Kaya bumalik ako sa pagpapasexy. Hindi yung bastusin na sexy, pero yung may inilalabas na konting balat. Sapat para mapatingin muli ang lalaking nawalan na ng gana sa sarili niyang asawa. Isang gabi, nakasuot ako ng body-hugging na silk na bestida. Kulay burgundy. Halatang hindi pambahay yun, pero hindi rin naman pang party. Sinalubong ko si Raymond pag uwi niya sa pintuan. Ang bango mo aniya. Siyempre, bumili din ako ng mamahaling pabango. Hindi yung cheap na nabibili lang natin sa mga online shop. Yung mahal at branded talaga. Galing akong spa. Nakakapagod na rin kasi ang stress eh. Napatingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Unang sulyap sa napakahabang panahon.
Sa hapunan, simple lang ang niluto ko, Mama Mia. Adobong pusit na may konting anghang. Simple man yon, pero natatandaan kong paboritong-paborito niya iyon. Inisip ko, siguro naman sa akin lang nagbago ang panlasa niya. Siguro naman hindi sa paborito niyang pagkain. Tahimik siya habang kumakain kaming dalawa. Masarap ba? Tanong ko na nakangiti. Masarap. Matagal ko na rin tong hindi natikman, sabi niya. Pinatamis ko pa lalo ang ngiti ko tapos tumayo at tumapat sa kanya para mag-refill ng tubig. Napansin ko na hindi na siya nakatingin sa plato kundi sa legs ko na. Pangalawang sulyap. Tagumpay, sabi ko sa sarili ko. Pagkatapos ng hapunan, habang nanonood siya ng TV sa sala, dumaan ako sa harap niya. Nagsabi akong, maliligo na muna ako. Okay, sabi niya. Magbalik ko ay nakatapis na lang ako ng tuwalya. Mahaba ang towel pero bukas ang balikat nito. Dumaan ako sa likod niya at sinadyang dumikit ang basa kong buhok sa pisngi niya habang sinasabing, matutulog na ako. Good night, mahal. Wala siyang naging sagot. Pero nakita kong bahagya niyang kinagat ang ibabang bahagi ng labi niya. Pangatlong sulyap. Pangatlong sulyap niya yun sa akin sa gabing iyon. Hindi pa ako bumibitaw. Kinaumagahan, sinadya kong magising ng mas maaga. Naganda ako ng almusal pero nagsuot lang ako ng oversized shirt na hapit rin sa aking katawan. Good morning, bati ko sa kanya. Bakit parang iba ka yata ngayon? Tanong niya habang kumakain at humihigop ng kape. Ngumiti ako. Ano ka ba? Ako pa rin naman to. Baka ikaw lang ang matagal nang hindi tumitingin at hindi nakakapansin. Wala siyang sagot sa pasaring ko. Pero sa sunod na araw napansin kong hindi siya agad umaalis pagkagising niya. Nagsistay muna siya ng mas matagal at bago siya umaalis ay hinahaplos na niya ang buhok ko. Lagi na rin niya akong sinasabihan ng mga papuri. Gaya ng ang bango ko, ang ganda ko ngayon. Sa ikalawang linggo ng panunukso ko sa sarili kong asawa, isang gabi ay niyaya ko siyang manood ng pelikula. Nakapatay ang ilaw, malamig ang kwarto. Nagdikit ang mga balat naming dalawa. At bago matapos ang pelikula, naramdaman kong hinihimas-himas na niya ako sa braso ko. Miss mo ako, no? Tanong ko. Oo, na-miss kita. Bulong niya. Pero, tingin mo, hindi na ako yung dating ako, 'di ba? Tanong ko ulit. Kumarap ako sa kanya. Marahan kong inilapit ang labi ko sa tenga niya. Kung sakaling naging ibang babae ako, Raymond, papasa kaya ako at papatulan mo kaya ako bilang kabit mo? Pwede mong isipin na ibang babae ako kung yan ang gusto mo. Napakagat siya sa kanyang labi. Tumitig siya sa mga mata ko. At sa gabing iyon, Mama Mia, wala man akong narinig na oo. Naramdaman ko naman ulit na ako ang laman ng isipan ng asawa ko. Tinawid niya agad ang namagitang espasyo sa aming mga mukha. Hinalikan niya ako. Hinalikan niya ako gaya ng paghalik niya sa akin nung unang mga sandaling may nangyari sa amin nung mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami.
Hinalikan niya ako na akala mo'y ako na lang ang natitirang babae sa mundo. Mapusok, mainit. Hinayaan ko siyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin sa akin. Mas naging maingay din ako. Mas naging mapagbigay din ako. Mas todo bigay ako. Inaral ko talaga kung paano maging isang kirida. Kung paano maging mas magaling sa asawa pagdating sa kama. Binigay ko lahat sa gabing iyon, Mama Mia. Pagod na pagod ang asawa ko. Nakatulog ito habang yakap-yakap ako at pareho kaming hubad ang aming mga katawan. Pero Mama Mia, ang hindi ko maiintindihan, bakit kahit magkahinang ang katawan naming dalawa, bakit kahit nakuha ko na ang gusto kong makuha sa asawa ko, nasa akin na ulit ang atensyon niya? Bakit parang may kulang? Bakit parang may isang bahagi sa puso ko na hindi na kumpleto? May mga gabi na kahit gaano ka kasaya sa sandali, hindi mo mapigilang huminga ng malalim. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng damdaming pilit mong itinatago. Mula sa sarili mo, mula sa kaniya, mula sa buong mundong hindi nakakaintindi. Ganon ang pakiramdam ko sa mga gabi naming dalawa ni Raymond. Oo, Mama Mia, nung mga panahon na yon, mag-isa ko lang pong hinarap ang katotohanan na may kabit ang asawa ko. Mag-isa ko lang pong plinano ang lahat na magbabalik ang pagmamahal ng asawa ko sa akin. Kahit may mga kaibigan naman ako, wala akong ni isang sinabihan sa kanila. Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba ayokong masira si Raymond sa mata ng ibang tao, sa mga kaibigan ko at sa pamilya ko? O dahil ba nahihiya ako? Nakakahiya din kasi sa totoo lang, Mama Mia, na isipin na pinagpalit ka ng asawa mo sa ibang babae. Nakakahiya iyon para sa akin, kaya wala akong pinagsabihan. Hindi nga ako nagpo-post ng kahit mga cryptic messages at quotes o captions sa social media accounts ko. Ang pinopost ko ay ang mga niluluto ko, ang mga estudyante ko, ang pagbabalik alindog ko. Yun lang. Walang bakas ng kalungkutan. Walang bakas ng isang babaeng tinatraidor na ng minamahal niyang asawa. Kaya akala ng iba masaya ako. Akala ng iba masaya ang buhay may asawa naming dalawa ni Raymond. Habang hindi ko masasabi kung ano ang tawag sa nangyayari sa aming dalawa gabi-gabi, hindi ko rin alam kung yun ba ay pagbabalik o panandali ang pagtakas lang ng konsensya. Hindi kami nag-uusap ni hindi kami nagpaplano. Basta dumikit lang ang katawan ko sa kanya at dumikit din ang katawan niya sa akin at walang ni isa sa aming dalawa na tumatanggi sa init ng mga gabi. Kahit may mga halik sa labi, wala namang pagsambit ng mga katagang mahal kita. Kahit may mga masuyong haplos, may init na halos nakakasunog na ng balat, wala namang pagsasabi na may planong bumuo ng pamilya. At sa bawat galaw niya, sa bawat paghaplos niya, sa bawat paghalik niya sa katawan ko, pakiramdam ko ay para siyang humihingi ng tawad. Hindi sa salita kundi sa paraan ng pagkakahawak at pagkakahalik niya sa akin. Parang sinasabi niya sa akin na patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang kumabit ng ibang babae. At kahit gusto kong isigaw ang lahat ng sakit na nararamdaman ko, kahit gusto kong sumigaw dahil pakiramdam ko, Mama Mia, may empty space sa puso ko.
na hindi napupunan kahit anong hinga ko ng malalim, ay pinili ko pa ring yakapin siya. Pinili ko pa ring ibigay ng paulit-ulit ang sarili ko sa kanya. Kahit pakiramdam ko kasalanan na yun. Kinabukasan, nagising ako na wala na siya sa ibabaw ng kama. Tila walang nangyari. Balik ulit sa dati. Walang good morning kiss, walang yakap, walang kahit na ano. Ganun pala siguro ang pakiramdam kapag ikaw na ang kabit. Matutulog kayong magkadikit pero gigising kang mag-isa. Napangiti ako ng mapait habang tinititigan ang sariling refleksyon ko sa salamin ng banyo. Maganda pa rin ako. Bulong ko sa sarili ko. Pero ngayon ako na ang ibang babae. Mama Mia! Nalaman na kasi ni Raymond na alam ko na ang tungkol sa babae niya. Nalaman na kasi niya na alam ko na ang tungkol sa pagkakaroon niya ng relasyon sa iba. Pero walang sigawan na nangyari. Walang komprontasyon na nangyari. Natahimik lamang siya nung nalaman niya na alam ko na matagal na. At dahil doon, may mga pagkakataon na hindi siya umuuwi sa akin. May mga pagkakataon na dun siya sa babae niya. Pero hindi pa rin ako sumuko. Sabi ko sa sarili ko, babawiin ko ang asawa ko. Base sa mga nakita kong larawan, maganda yung Amor. Mayaman. At tila mas matanda sa amin ng ilang taon. Base sa pagkakatingin ko, hindi siya basta-bastang kabit. Hindi mo siya matatalo kung iiskandaluhin mo siya. Hindi mo siya matatalo kung ipapahiya mo siya. At kilala ko rin ang asawa ko, Mama Mia. Kapag napahiya siya, kapag naiskandalo siya, alam ko na imbis na bumalik sa akin ay kamumuhian niya ako. Kaya naman, naghintay lang ako. Naghintay lang ako na balikan niya. Naghintay lang ako na puntahan niya. Para tuloy ako ang naging kabit. Para tuloy akong naging other woman na nag-aantay lang kung kailan magkakaroon ng libreng oras ang lalaking may asawa na para sa kanya. Sabi ko, ayos na to. Sabi ko, okay na to. Hindi ako nagbunganga kasi nga ako yung kabit, 'di ba? Dapat yung isang magbunganga para dun mapuno si Raymond. Hanggang sa lumipas ng mabilis ang mga linggo. Sa bawat gabing tahimik kaming magkasama ni Raymond sa kama, lalong lumalalim ang gusot sa dibdib ko. Hanggang isang araw, habang nasa mall ako, hindi sinasadyang nagkita kaming dalawa. Ako at si Amor. Maganda siya. Mas maganda siya sa personal kesa sa mga larawan. Maliwalas ang kanyang mukha. Maputi. Payat. At sa kanyang mga mata nakita ko kaagad ang kumpiyansa ng isang babaeng alam niyang siya ang pinipili. Siya ang pinupuntahan. Siya ang mas gusto. Nagkasalubong kami sa maliit na coffee shop dun sa mall. Tumigil siya. Kaya alam kong kilala niya ako, Mama Mia. Napatigil rin ako. Gumiti siya. Hindi palaban ng ngiting iyon, kundi parang naaawa sa akin. Hi, bati niya. Ikaw si Gia, hindi ba? Nanigas ang katawan ko, Mama Mia. Matapang siya. Confident. Ako si Amor. Pagpapatuloy niya. Don't worry. Hindi ko naman sinasadya eh. Nung una, hindi ko alam na kasal pa pala kayong dalawa. Akala ko kasi hindi ka na niya asawa eh. Kasi sabi niya sa akin, wala na siyang nararamdaman na kahit na ano.
Napakagat ako sa loob ng pisngi ko, Mama Mia. Gusto ko siyang sabunutan, sampalin, sigawan, murahin, at ipahiya. Pero hindi ko ginawa. Dahil alam ko ako rin ang magiging talo. Ngunit, Mama Mia, marahan na kong sumagot sa mga sinabi niya. Ayos lang. Alam mo, amor, minsan hindi mo kailangang agawin ang asawa ko. Ako na mismo ang magbabalik sa kanya. Sa'yo. At sana, wag mo rin akong sisihin kung darating ang araw na ako na ang magiging kabit niya. Gulat na gulat siya sa sinabi ko, Mama Mia. Tumahimik siya. Hined to toe niya ako ng pagtingin. Pero, may kumpiyansa din naman ako sa sarili ko. Maganda nga siya, pero maganda din naman ako. Alam kong kahit hindi niya sabihin, apektado siya sa sinabi ko, Mama Mia. Alam kasi niya sa loob niya, minsan akong minahal ng asawa ko. Minsan na akong sinamba at pinakasalan, kaya hindi malabo na magkatotoo ang sinabi kong darating ang panahon na ako ng kabit ni Raymond at siya na ang original. Pagkatapos noon, dahil hindi na siya nakasagot, ay naglakad ako ng tuloy-tuloy. Taas noo akong naglakad palayo sa kanya. Pero ang totoo, sa loob-loob ko ay nangangatog ako sa magkahalong galit at sakit. Nang gabing yun ay hinarap ko na si Raymond. Kahit alam na niya noon na alam ko nang may iba siya, kailanman ay hindi kami nagkaroon ng komprontasyon. Alam mo na alam kong may bago ka. Panimula ako. At okay lang yun. Pero, wag mo sanang ikakagulat ha, na bumabalik-balik pa rin ako sa'yo. Gusto kita, Raymond. Gusto kita hindi na bilang asawa. Gusto kita bilang babaeng gagawin mong lihim. Gusto ko, ako na ang lihim mo. Gusto ko, ako na ang pagsisidlan mo ng pagnanasa mo. Gusto ko sa tuwing naiinis ka sa kanya, sa tuwing nagagalit ka sa kanya, sa tuwing magkaaway kayong dalawa, ako ang takbuhan mo. Gusto kong gawin mo lahat sa akin ang pantasya mo. Tumitig siya sa akin, Mama Mia. Tahimik pero may halong gulat. Takot at pagnanasa ang nabasa ko sa mga mata niya. Gia. Raymond, alam kong pinili mo ang kabit mo. Pero, huwag mo ring kalimutan. Ako ang babaeng una mong pinili. At kung siguro ka na nga o sigurado ka na nga sa kanya, kaya ko rin namang maging pangalawa. Kung yun lang ang paraan para maipaalala ko sa'yo kung sino ako. Sa unang pagkakataon, matapos kong malaman na may kabit ang asawa ko, ay tumulo ang luha ko, Mama Mia. Hindi mo ako kailangang piliin, Raymond. Pero tandaan mo, kahit ako ang legal mong asawa, pero dahil gusto mo nang umuwi sa kanya, pwede rin akong maging kabit mo. Isang babaeng sekreto, isang babaeng kahit pilitin mo, hindi mo magagawang kalimutan. Mama Mia, hindi ko alam kung mas masakit ba ang pagkabigo o yung pag-asang minsan mong inakala ay sapat para bumalik ang lahat sa dati. Isang linggo na ang nakalipas simula noong gabi ng muling pagtatagpo namin ni Raymond sa lumang silid na yon. Yes, Mama Mia. Doon na umuuwi si Raymond sa babae niya. Pero pinupuntahan niya ako. Nagkikita kami ng palihim sa mga motel. Nagkikita kami ng palihim na para bang ako nga yung babaeng kanyang tinatago. Simula noon ay tahimik kaming dalawa. Para bang kapwa kami nagkaintindihan. Para bang kapwa kami
nagkaintindihan na itago ang lahat sa aming dalawa. Pero gaya ng multo ng nakaraan, ang damdamin ay bumabalik-balik talaga. Kahit pilitin kong ibaling ang sarili ko sa trabaho, sa pamilya, sa mga kaibigan ko, at kahit paulit-ulit kong sabihin sa sarili ko na wag akong umasa dahil kabit na lang ako ngayon, ang totoo siya pa rin ang laman ng isip ko tuwing gabi. At dumating na nga ang hindi ko inaasahan. Matapos ang halos 3 araw na wala kaming kontak sa isa't isa, tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula sa hindi ko inaasahan. Nagkausap kasi kami, Mama Mia, nung huling may nangyari sa amin. Naiiwasan na namin ang isa't isa. Kaya lang, ang hindi ko alam bakit nandito siya. Pag nandito ako sa labas, gusto kitang makita kahit saglit lang, Gia. Galing kay Raymond yon. Napatayo ako sa kinauupuan kong sofa. Ang puso ko ay biglang tumili. Para akong batang kinikilig pero pilit pinipigilan dahil alam kong mali. Lumabas ako at doon nakasandal siya sa itim niyang sasakyan. Mukhang pagod pero buo pa rin naman ang anyo niya ng isang lalaking minsan ay pinangarap kong makasama sa habang buhay. Ano to, Ray? Bakit ka nandito? Akala ko ba iiwasan mo na ako? Akala ko ba pipiliin na nating lumaya sa isa't isa? Bakit ngayon nandito ka na naman? 3 araw pa lang ang nakakalipas mula nung huli tayong magkita. Tanong ko habang pinipilit ko ang sarili kong wag magpakita ng saya sa pagdating niya. Totoo rin pala, no? Na isang tingin mo lang, nawawala lahat ng tapang ko. Sagot niya. Napayuko ako. Ray, hindi na ako yung dating Gia na iniwanan mo noon. Alam ko, Gia. Pwede bang pumasok? Wag na, Ray. Binago ko na ang lahat sa loob ng bahay na ito. Pilit ko nang inalis ang bakas mo dito kaya wag dito. Tahimik kaming nagkatinginan. Pagkatapos noon ay pinaanyayahan niya ako na pumasok sa kanyang sasakyan. Nung nasa loob na kami ay nagkatinginan kaming dalawa. Mama Mia, dinala ako ni Raymond sa isang hotel. Siguro ito din ang ginagawa nila dati ni Amor. Kapag magkaaway kami, magkatampuhan kami, si Amor ang pinupuntahan niya at pumapasok din sila sa isang motel o hotel. Nung nasa loob na kami ng hotel room ay walang nangyari sa amin. Walang nangyaring pisikal sa amin. Pero mas masahol pa nga roon ang nangyari, Mama Mia. Nagbukas kami ng damdamin namin sa isa't isa. Ikinalat namin ang aming mga lihim sa hangin. Sinabi namin ang mga bagay na hindi na dapat muli pang ibangon. Si Amor, mahal mo pa ba siya? Tanong ko habang nakatitig sa salamin ng hotel room na inuupahan naming dalawa. Sinubukan kong mahalin siya. Pero hindi ko pala siya minahal gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Kung ganun, bakit mo siya pinili dati? Pinili ko siya dahil akala ko sa kanya ko mahahanap ang kapayapaan na hindi ko mahanap sa'yo. Pinili ko siya dahil akala ko nagkamali ako noon sa pagpili kong pakasalan kita. Kung ganun, bakit mo pa rin siya kasama ngayon? Tanong ko. Mama Mia, dati-rati ay takot na takot akong itanong ang mga bagay na yon, pero sa pagkakataon na yon ay tinapangan ko ang loob ko. Kasi may obligasyon na ako sa kanya. Buntis si Amor. Magkakaanak na kaming dalawa.
Yun ba ang dahilan kung bakit mo siya ginawang kabit noon? Dahil ba sa hindi ako magkakaroon ng anak? Dahil ba sa nagalit ka dati nung sinabi kong mag-ampon na lang tayong dalawa? Mama Mia, pakiramdam ko isa po yun sa mga sumira ng pagsasama namin. Yung katotohanan na hindi ako magkakaanak. Huli na kasi nung nalaman ko ang totoo. Nung mga panahon na atat na si Raymond na magkaanak kami at nagpa-check up kaming dalawa ay dun sinabi sa akin ng doktor na wala pala akong kakayanan na magkaroon ng anak. In short, baog ako. Ang sabi naman noon sa akin ni Raymond ay hindi importante yun. Na walang magbabago kahit hindi kami magkaanak. Pero nagkamali ako. At hindi niya rin pinanindigan ang sinabi niyang yon dahil magmula noon ay nagbago nga siya. Ikaw pa rin ang mahal ko, Gia. Pero magkakaanak na ako kay Amor. Sa huli, hindi rin pala ako ang pipiliin mo. Mama Mia, bumalik kami sa ganong tagpo ng ilang beses. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit naming piniling magkita sa mga sulok ng syudad kung saan walang nakakakilala sa aming dalawa. Isang coffee shop na nasa liblib na bahagi ng Maynila, isang late night dinner sa Taguig, isang maliit na parking madilim tuwing gabi. Lagi kaming magkasama pero alam kong lagi ring may magiging kulang. Gia, bulong niya minsang niyakap niya ako mula sa likod. Alam mong mali ito, 'di ba? Oo, Raymond. Alam ko pero pag wala ka, mas mali ang pakiramdam ko. Mama Mia, sa mga gabing iyon ay hindi ko na talaga kilala ang sarili ko. Ako ba ang asawa o ako ba ang kirida? Si Amor pa rin ang kasama niya sa bahay hanggang sa magkaanak na nga silang dalawa. Pero ako raw ang lagi niyang hinahanap tuwing gabi. Ako ang tanging pinupuntahan niya kapag gusto niyang huminga. Ako ang lihim na hindi niya kayang itago pero ayaw din niyang mawala. Dumating ang isang gabi na hindi na ako nakatiis. Natanong ko na sa kanya ang isang tanong na akala ko ay hindi ko maitatanong kailanman. Raymond, hanggang kailan ba talaga tayo ganito? Hindi siya nakasagot. Bagkus ay niyakap lamang niya ako. Alam mo bang nakakainsulto na to? Ako ang legal na asawa pero ako ang palihim mong kinikita. Ako ang tinatago mo, ako ang kabit mo, Raymond, ako. Hindi ka kabit, sagot niya habang nanlalambot ang tinig. Ikaw ang tahanan ko. Hindi nga lang ako marunong bumalik at hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Kinabukasan, hindi ko na alam kung tatawagin ko pa ba siyang mahal, asawa, o malaking kahangalan. Ginugol ko ang araw ko sa pagmuni-muni. Muling binalikan kung paano ko siya minahal, kung paano niya ako nasaktan, at kung paano ako ngayon muling nagiging bahagi ng buhay niya sa lihim. Ako ang legal na asawa, pero sa mata ng ibang tao, ako na ngayon ang pangalawa. Simula ng gabing umamin si Raymond na ako ang tahanan niya, na hindi na niya kayang balikan, naging mas madalas pa ang aming pagtatagpo. Mga tagpo na hindi sinasadya ngunit palaging tinatapos sa mga tanong na walang sagot. Minsan habang nakahiga kami sa loob ng kotse niya na malayo sa syudad, habang pinapakinggan ang huni ng mga kuliglig at ingay ng hangin ay natanong ako, Bakit hindi mo na lang siya iwan? Bakit hindi na lang kayo mag-co-parenting sa anak ninyo? Tahimik siya. Para bang ang puso niya ay hindi sigurado. Parang piniga iyon. Si Amor, hindi naman siya masama. Bulong niya sa dilim.
Ginulo ko lang ang buhay niya nung pumasok ako kahit na mag-asawa pa tayo. Napapikit ako, Mama Mia. Gusto ko siyang sigawan, gusto ko siyang sisihin. Pero alam kong wala na rin namang magagawa ang paninisi ko sa kanya. Dumating ang isang gabi na hindi ko inaasahan. Nagring ang phone ko at nung makita ko na unknown number ay sinagot ko yon. Narinig ko ang boses ng babae sa kabilang linya. Kahit hindi ko kilala ang boses na yon ay alam ko kung sino siya. Pwede ba tayong magkita? Hindi ako naghahanap ng away, Gia. Gusto ko lang maintindihan ng lahat. Natulala ako. Pakiramdam ko ay nahulog ako sa bangin. Hindi ko alam paano niya nalaman ang cellphone number ko o paano niya nalaman na nagkikita pa kaming dalawa ng lalaking kinakasama niya. Baka may nakita siya. Baka tulad ko dati may naramdaman siya bilang isang babae. Baka tulad ko dati may nakita siyang mga resibo. Masakit isipin, Mama Mia. Hindi po nakadagdag sa self-confidence ko na isipin kong nakasakit ako ng babaeng nanakit din sa akin noon. Akala ko noon, Mama Mia, ay matutuwa ako kapag nasaktan ko na siya. Akala ko noon ay matutuwa ako kapag naibalik ko na sa kanya ang pag-overthink, ang panginginig. Pero hindi pala. Nakita kami sa isang maliit na cafe. Simpleng lugar pero punong-puno ng bigat ang bawat kaway ng kurtina at lagaslas ng tubig sa glass fountain. Nasa harap ko na si Amor. Maganda, eleganteng babae, pero halata na sa itsura niya ang panganganak niya. Matagal ko nang alam, Gia. Hindi dahil may sinabi siya, kundi dahil nag-iba na siya. Hindi na niya ako inuuwian. Kung inuuwian man niya ako, hindi na kasing excited dati. Wala na ang ngiti niyang sinasalubong ako. Wala na ang halik at yakap niya. Mama Mia, habang sinasabi yun ni Amor sa akin, ay nagbalik sa mga alaala ko ang mga panahon kung kailan ako ang nasa sitwasyon niya. Hindi ako makatingin sa kanya. Pero ang hindi ko maintindihan, Gia, tanggap ko naman kung may magiging ibang babae siya, pero bakit ikaw? Bakit ikaw na asawa niya? Bakit ikaw ngayon ang naging kabit niya? Lumuha ako. Wala akong paliwanag. Ginusto kitang saktan, Amor. Ginusto kitang gantihan. Pero nung nalaman kong buntis ka, ginusto ko siyang iwasan. Pero sabi niya, mababaliw siya at masasaktan ka lalo kung hindi ko siya pagbibigyan. At nung minsan ngang bumalik siya sa akin, hindi ko na rin siya kayang paalisin pa. Halos lumuhod at magmakaawa sa akin si Amor noon, Mama Mia. Nagmakaawa siyang ibalik ko sa kanya ang asawa ko. Nagmakaawa siyang wag kong agawin ulit ang asawa ko mula sa kanya. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa anak nilang dalawa. Wala akong naging definite na sagot kay Amor. Kinagabihan noon ay muling nagkita kaming dalawa ni Raymond. Gusto niya akong halikan. Gusto niya akong yakapin pero umiwas ako. Pinaupo ko siya. Sabi ko, mag-usap kami ng masinsinan. Parang eksena sa pelikula pero walang script, walang cut. Lahat yun totoo. Sinabi ko sa kanya, nakipagkita ako kay Amor. Sabi ko, natigilan siya, Mama Mia. Raymond, hindi ko kayang magpatuloy pa ng ganito. Mahal kita. Kaya hindi kita isusuko, pero dapat mo nang pumili.
At isa lang dapat ang piliin mo. Huminga siya ng malalim. Ayoko kayong saktan. Kahit sino sa inyong dalawa. Pero sa ginagawa mo, nasasaktan mo kaming pareho. Ako, legal mong asawa, pero ako ngayon ang nagtatago sa gabi. Siya, partner mong pinipilit mong panatilihin, pero hindi mo naman kayang mahalin ng totoo. Raymond, hanggang kailan mo ba kami paiikutin sa kalituhan mo? Ayoko na. Ayoko na, Raymond. Matapos noon ay tinalikuran ko siya. Hindi rin naman niya ako hinabol. Isang linggo ang lumipas, walang tawag at walang mensahe kami sa isa't isa. Hanggang isang gabi, may natanggap akong sulat. Hindi text, hindi chat, hindi email kundi sulat. Sa loob ng sobre ay may nakalagay na papel. May isang simpleng linyang nakasulat doon. Pinipili kita, pero hindi kita kukunin habang pareho pa tayong hindi buo. Maghihintay ako sa tamang panahon. Kung darating man yun. Mahal kita, Gia. Raymond. Napagulgul ako, Mama Mia, hindi dahil sa masaya ako. Hindi rin dahil sa malungkot ako, kundi dahil sa wakas, pinili rin niya ako. Mama Mia, nalaman kong nakipaghiwalay din pala si Raymond kay Amor. Nung natanggap ko ang sulat na yon ay tila ba nabunutan ako ng tinik. Tinawagan ako ni Amor, Mama Mia. Tinanong niya ako kung bakit. Sabi ko hindi ko alam. Sabi ko sa kanya, pinapili ko si Raymond. Nakiusap ulit si Amor sa akin ay balik ko sa kanya ang asawa ko. Wala sa akin ang asawa ko. Wala sa akin ang kinakasama mo. Nasa kanyang sarili siya. Pinipili ngayon ang sarili niya. Mag-antay lang tayo kung sino ang babalikan niya. Mama Mia, mula noon ay wala na akong naging balita kay Raymond. Hanggang sa matapos ang 3 taon. Nakalipat na ako ng probinsya. Ayoko na kasi ng gulo sa Maynila. Lumipat ako ng probinsya at nagpalipat ako ng pampublikong paaralan. Isang araw, may natanggap akong mensahe sa email ko. Galing kay Raymond. October this year, babalik na raw siya ng Pilipinas. Babalikan daw niya ako, Mama Mia. Ako raw ang mahal niya. Nakausap na rin daw niya si Amor. Nagpapadala daw siya ng sustento sa anak nilang dalawa. Hindi na raw niya babalikan si Amor. Pagkatapos noon ay tinawagan ko ang number ni Amor. Nagbabakasakali ako na yun pa rin ang numero niya. Hindi naman ako nabigo, Mama Mia, dahil sumagot siya sa kabilang linya. Gia, kumusta ka na? Ayos lang ako, Amor. May balita ka na ba? Tungkol kay Raymond? Oo, Gia. Nag-usap na kaming dalawa. Tanggap ko na. Tanggap ko na hindi na talaga ako minahal ng totoo. Tanggap ko na nanay lang ako ng anak niya, pero hindi ako ang laman ng puso niya. Kung sakali mang maging kayo ulit dalawa, maluwag sa puso kong tatanggapin yon. Matagal nang tapos ang tawag na yon, pero hindi mawala-wala sa isipan ko ang mga sinabi ni Gia. Sa ngayon, Mama Mia, palapit na ng palapit ang pagbabalik ni Raymond sa Pilipinas. Hindi ko pa rin alam kung tatanggapin ko ulit siya. Mahal ko pa siya, oo. Pero ngayon ko pa lang inuumpisahang buuin ang sarili ko at mahalin ito ng totoo. Kung ano man ang mangyari sa hinaharap, hahayaan ko na lang ang panahon ng humusga noon.
Maraming salamat po, Mama Mia. Nawa po ay mabasa mo na itong sulat ko bago pa man makabalik si Raymond sa Pilipinas. Maraming salamat nga po pala, Mama Mia. Dahil sa huling 2 taon, kayo po ang kasama ko. Araw-araw, lalo na kapag wala akong trabaho. Kayo po ang nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa akin. Hanggang dito na lamang. Nagmamahal sa kanyang sarili, Gia. Gia. Di ko alam. Basta Gia ang pagbasa ko. G-I-A eh. Hindi ko alam kung Gia or Gia. Basta yun na yun. Nako, napaka masalimuot ng pinagdaanan mo. Paano nga ba maging kabit ng sarili niyang asawa? Grabe naman yun, no? May mga babae pala talagang pumapayag na maging pangalawa kahit na ang totoo, sila ang merong mas may karapatan. Alang-alang na hindi mawala ang taong mahal nila, pumapayag silang maging pangalawa. Well. Oh well, charot. Hindi ko alam, wala ka namang hinihingi na payo o kung ano pa man, pero tama ka. Sa ngayon, pakiramdam ko, kung ako ang nasa katayuan mo, Gia, hindi kita inusgahan, hindi rin na kailangang sundin mo kung ano sasabihin ko dahil ikaw pa rin naman yan eh. Puso mo pa rin naman, pagkatao at utak mo pa rin naman at katawan mo ang masusunod. Pero kung ako ang nasa kalagayan mo, siguro hindi ko nababalikan si Raymond. Dahil, unang-una, kahit mag-asawa pa kayong dalawa, nasaktan ka na niya ng totoo todo. Kung ako yun, hindi na ako babalik. Pero ikaw, nasa iyo pa rin. At syempre, sa ating mga tagapakinig ngayon, ako, magbigay nga kayo ng inyong opinion dyan. Kung kayo si Gia, babalikan niyo pa rin ba si Raymond kapag bumalik siya ngayong October? Nako, Gia, sana magkaroon ka ng, ng part 2 nitong kwento mo. Aabangan namin yan kung talaga bang tinanggap mo ulit si Raymond o hindi. Okay? Anyways, maraming salamat sa panonood ninyo at pakikinig at pananatili hanggang dito sa puntong ito ng video natin. Maraming thank you talaga dahil sa pagmamahal ninyo sa akin at sa ating channel. Hello pala ako sa ating mga members. Maraming salamat. Hello ako kay Maureen Tugab, Angeline Puaso, Gimaras Girl, Gail Easy, kay Mila Raduban at kay Freaky. Maraming thank you sa pagmamahal at pakikinig ninyo. Hello din ako sa ating mga suki na si Janice Villar, Virgil Lopez, Susan Boribor, Jean 8864, Aksa Heliana, Roslyn Caraballo, Reynaldo De Vera, Maricel Mina, Lina Ladeza, Christy Carpentero, maraming salamat. Jaya Diagan, Zaida Vidal, Sally Buma, Margie Flores, FSB Shami, maraming salamat. Hello rin kay Jennifer Lingaza, Evelyn Gausin, Elizabeth Lagunday, maraming salamat. And kay Ma'am Judith McGovern and to her husband, thank you so much for being here always and for always supporting our channel. Sa mga hindi nagsiskip ng ads, sa mga umabot sa puntong ito, maraming salamat. Ako po muli ang inyong Mama Mia. Kung may sarili kayong kwento ng inyong buhay, mag-email lamang po kayo. Ayan, send nyo yan dyan, mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you so much. Hanggang sa susunod nating kwento. Bye-bye. Paalam. Love you.